Hi guys, this is your Patata to another day, another vlog ka intro labas! Welcome back! Kung bago lang kayo sa aming YouTube channel, you can subscribe and click the bell button para updated kayo sa ganap natin sa buhay! Okay, so, ito yun. Year-end vlog natin. So, our 2025 year-end vlog. So, ano nga ba yun natutunan natin for this year? Grabe, nung parang last time na nag-vlog tayo ng 2024, tapos ngayon 2025 na, kasi i-welcome na natin ang 2026, no? Okay, so, top 10 pa rin kung ano natutunan natin for this year. And kung dati, sinabi ko na sana hindi na ito maulit next year, ngayon, ibahan nyo na ako. Kasi ang dami ko natutunan for this year. So please bear with me kasi gusto ko sana mag-vlog na nakaupo. Kasi ang dami natin sulat. Nakita nyo naman, dami natin mga sulat dyan. And gusto ko na talaga umupo kasi ang paa ko sumasakit. Kasi na-injured ako last time. And nagmutmut na siya. Hindi naman ako makatayo ng isa lang. Sige, try natin. Okay, so huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. This is my top 10 na natutunan ko this year. This 2025. Kaya, umpisa na doon natin. Okay, first is, syempre hindi yan mawawala sa atin ang prayer. Especially kung nakuha na natin yun, hinihiling natin. So, minado ako, no? Medyo hindi na ako nakakapag-serve. So, please, 2026, please. Okay. So, always give thanks. At may napanood ako. So, ito yung ita-try natin gawin. So, every time may mangyari sa atin, masama or hindi maganda na tiso tayo or anything, ang gagawin natin o sasabihin natin is, thank you, Lord, for everything. So, try natin yun, ha? Tapos balikan ko kayo next week. Okay, next. Your reaction. Number 2, your reaction. Kasi nga, di ba, last year, sabi ko talaga, pinapray ko talaga na sana hindi na maulit kung ano nangyari last year. Kaya, ayoko na. So, nangyari siya ulit. Nagtiwala na naman ang tanga nyo. Ang tanga lang, kasama nyo dito. Okay, so, nangyari siya ulit. And this time, kung ano natutunan ko, alam nyo ano natutunan ko? Your reaction will be your biggest lesson. Ano daw? Okay, so kung noon, nag-react ako. Ngayon, I will not give them the reaction that they expect me. Sorry. Alam nyo, kung kilala nyo talaga ako, alam nyo talaga na iba-iba talaga ang mood ko. Iba yung mood ko sa work, iba yung mood ko sa bahay, iba yung mood ko kapag mag-isa ako, iba yung mood ko pag nasa Facebook, iba yung mood ko sa Messenger, iba yung mood ko sa pag-vlog. So, if you really know me, you know me. If you really know me, kilala niyo talaga ako na nagre-react ako sa lahat ng bagay. And this time, natutunan ko na kahit alam mong kailangan mo mag-react, kailangan mo explain, it will not matter to those people who don't matter you. Kaya, ang natutunan ko this year, the less you react, the less you feel the pain or the damage they cause you. Yan lang. Sige na, tapos ang bablato ko. Joke lang, wait lang! So, sa kakangalo ko talaga, nagalaw ang camera. Okay, next, we have who matters. So, number 3 is who matters. May nabasin ako noon. Those who matters don't care, but those who doesn't care will matters. It's a deep words na hindi lahat ng tao is makakaintindi. And it took me a while, took me years para ma-realize ko yun. Kaya, happy ako. Okay, next. Focus. Matagot na talaga ang papo, to be honest. Okay, focus. So, focus on your life. Kasi, lahat tayo may different point of view sa buhay natin. Some will disagree with your dream, with your goal, with your mindset, and other will support you. Other will support and get your credit after you. Ano ba? Bakit ba tayo nag-English? Okay. Nahulog na wait na sandit na talaga. Okay. So, my point is, sorry. Okay, my point is, focus. Focus sa goal mo. Kasi iba-iba ang mga tao. May mga tao na susuportahan ka from the first, tapos lalabas ang galit. Second, may mga tao na i-blame ka sa action nila. Third, may mga taong kagaya ko na parating pa-victim charging. Okay. Third is may mga taong iba yung mindset. Fourth is may mga tao magdi-disregards o hindi mag-approve ng plan mo. So, anong pake mo? Kasi, iba plan mo yun, hindi yung plano nila. So, andun pa rin, focus on yourself. Siyempre, ano na yun, gusto natin maging better for other people, especially for those people who help us, for those people na family member natin. Pero, yung main point, ayun na. Ano, ang ganda ng intro natin, ang ganda ng mukha natin sa intro, tapos ngayon wala na. Okay, I mean, in the end of the day, you need to focus on yourself. Kasi, paano mo ma-help yung ibang tao kung ikaw mismo, hindi mo kaya i-help ang sarili mo. Okay, next. Ayan na. Okay, next.
don't expect. Dito ako nasaktan. Dito ako nagsaktan kasi akala ko kasi noon, turo kasi ng lola ko noon, is lahat ng tao may pinagdadaanan lang, pero lahat ng tao mabait. So, ako kasi yung tao na kapag magbigay ako, iba kasi tayo ng, iba-iba ang definition natin ng mga words. Depende yan sa taong makakausap o yung taong anong nararamdaman niya. Syempre vlog ko to, syempre ako to. So, ako kasi, dyan din ako sa lahat ng ginagawa ko. But andun yung point na nag-expect ako, hindi man, like, kung magbigay ako 1,000 sa'yo, magbigay ko 1,000 sa akin. Hindi ganon. Genuine ako kung anong pinapakita ko. Pero, andun yung sa akin na point na, wag mo din ako kaguhin. Like, kung mabait ako. Wag mo abusuhin ang kabaitan ko. Abusuhin ko. I mean, paano pa siya i-explain ng yan, andyan na tayo. Sabi nga, focus on yourself. Tapos kailangan mo i-explain para maintindihan ng mga tao. Like, ano ba yun tayo? Okay, don't expect na lahat ng tao is kasi genuine mo. Kasi iba-iba tayo ng definition ng genuine. Iba-iba ang definition natin ng mga bagay-bagay. So, kung may natutunan man ako this year is I stop giving. Kasi sa akin kasi hindi sa nag-expect ako na lahat ng binibigay ko, lahat ng ginagawa ko, ibibigay sa akin. Ang ina-expect ko, kung paano nyo ko trinit noong mga oras na kailangan nyo ko, sana ganun din nyo ko trinit sa mga oras na may mali ako. That's you. I don't need to explain. Basta, parang ganun ba? Happy na tayo dapat. Hindi dapat magseryoso kayo, masakit na talaga pa ako. Okay, actually naka-4 na ako dito kasi ang sakit ng paa ko. Okay, next, opinion and never assume. Alam nyo, ito talaga na-realize ko, iba-iba pala talaga ang mga opinion ng tao, no? Iba-iba yung mindset nila, iba-iba yung inisip nila sa mga sitwasyon. And one thing na natutunan ko, if nakikita mong hindi na nakikinig sa'yo yung ibang tao, you should not explain yourself. Like, hindi mo naman ina-explain para i-defend ang sarili mo. Kasi ako kasi, kung magsasalita ako, base lang yun kung ano nararamdaman ko. Sample, mahirap kasi magbigay ng sample, baka timora, nasa ano na naman ako. I mean, what I want to tell, huwag kasi tayo assumera. Huwag tayo assume ng assume. Kasi may mga tao lang talaga na gusto nila ng, alam mo yung gusto nila ng gusto ko matulog, yung ba? Gusto ko magganito, pero it doesn't mean I want to give you something na, alam mo yung nega. Kasi kung ayaw mo maging nega isang tao sa'yo, huwag ka mag-isip ng nega sa kanila. Yun ang yung sa action. May naaway na naman ba? Kaya ko na magbago. Okay, I mean, what I want to tell you sa is iba-iba po tayo ng point of view ng life. So, don't force your point of view sa ibang tao. Kasi, kung ganun, edi, bakit mo pa hinayaan na magsalita siya? Diba? Kung hindi ka naman makikinig. And never assume. Please, never assume anything unless nasa bunganga. Minsan nga, diba, kahit nasa bunganga na natin, nagkakamali pa rin tayo. So, yun lang. Hindi ko alam kung paano ko siya i-explain, pero iba-iba kasi tayo ng mindset. Ganito na lang. You have a different personality based from the people. So, kung paano kanilang tignan. Kasi ako, ang dami ko talagang, alam niyo kung kilala niyo, ang dami talagang magsasabi sa inyo na kahit na name it. Wait, ang dami ko. Okay, name it. Immature, moody, mabait, maldita, masama ugali, ano pa? Yung parang, ang dami mong definition, ang dami mong, personality sa ibang tao. But, nagmamatter ba yun? Kasi nga, sabi ko sa'yo, the people who care doesn't matter, but the people who don't care will matter kahit na malit na bagay. Inawi ba ako? Okay, so yun lang yung natutunan ko this year. Na iba-iba pala talaga tayo ng opinion sa mga bagay-bagay. May mga bagay na akala natin, eto yung nangyayari, pero sa kanya wala lang. May mga bagay na masaya siya dito, pero akala natin malungkot siya. So, we need to accept din na minsan tayo din yung nagkakamali, hindi yung ibang tao. Kasi mahirap kasi na parati natin nakikita na tayo lang laging tama. So, aminado ako dyan na lagi tayong tama. Kasi, alam nyo, paano ba yun? Ayoko na, next na. Pagod na ako dyan. I mean, what I want to tell you is, you don't need to explain yourself. People will gonna hate you. Then let them be. Then let them. Kung if they hate you, they hate you. Wala kang magagawa. Alangan naman mag-please ka sa lahat ng tao na i-love ka, di ba? So, yun. Kasi alam mo, na-realize ko, pinakamasakit na
pain na na mararamdaman ng isang tao is yung pity niya sa self niya. Yun siguro talaga yung pain na masabi ko, yun kasi ang naranasan ko. So yun yung pain na ayoko na maranasan, yung magiging pity ako sa self ko na, uy, iyak ka ng iyak, uy, ganito ka ng ganito naman. Parati na lang, whole year na lang, every year na lang, pang gano'n. Yung time na nangyari sa akin, shocks, oh my gosh. Next, okay, respect your cut-off. So, may mga tao tayo na kin-cut-off na sa buhay natin, but not siya like totally cut-off, like hindi mo napansinin. Siguro andun yun, nag-set ka na ng boundaries na you will never treat this person again. Not because you hate them or you have, galit sa kanila, or galit, is because you learn na minsan sa buhay talaga, kailangan natin mag-set ng boundaries, especially kasi iba-iba tayo ng opinion sa buhay. Okay, next. Pang plastic ko mag-smile. Okay, next. Spans wisely. Oh my gosh, like, alam niyo yun. Akala ko talaga makakamura ako ngayong Christmas party, pero pag napagastos ako ng marami ha, Luisano ba? So next year, kailangan ko na magtipid at matutong magtipid. Kasi sobra-sobra na yung gastos ko, okay? Hindi like, ayaw ko magbigay. Siyempre, andun yung point natin na masaya tayo kasi, sino ba din mag-expect, no? Na darating ka sa point na ikaw na yung magbibigay. Yun na yung parang chat ko sa mga pinsan ko, sa ate ko na, wala noon, nag-expect lang ako sa mga auntie ko, hinihintay ko yun ng Christmas, puntahan ang bahay nila kasi may alam yung konting supot sila na ibibigay sa'yo. And now, ikaw na yun, nasa posisyon ka na makapagbigay ka na. Pero, yun nga, spend wisely, Luis. So yun, spend wisely. Okay, 9. Give back. So yun nga, nabi ko, huwag niyo tuloy kalimutan yung mga tao na kahit na matagal na, mag-give back pa rin kayo. In the sense, hindi naman kailangan talaga kung mag-give up ka, like pera, ganito. Siyempre, mag-give up ka to, yun, kahit simpleng bagay lang. Kaya, alam nyo, I don't have a lot of friends na makikita nyo like sa Facebook, ganun. But, konti lang talaga yung friends ko. Siguro, masabi ko lang, isa, dalawa, ganun. Parang nagtampo ang iba. Okay, like, konti lang. But, these people kasi, they really know me. So, hindi ko sinasabi na huwag ka mag-give back sa mga taong hindi tumulong sa'yo. What I mean is, andun ka na sa posisyon na makapag-give ka. So, give as long as you can, but not to the point na ika-take for granted ka na, or yun ikaw na yung mawalan. Luisa? Okay, number 10. Grabe, no number 10 na tayo. 10, prioritize yourself. Kasi nga, sabi ko sa inyo, pinakamasakit na pain na naramdaman ko this year is yun, ako na mismo ako na yung mismong nakakaramdam ng pity sa self ko. Kasi, parang, yun yung biggest pain na pwede kong i-feel sa sarili ko. Parang, uy, ano man, every year ka na ng ganito, every year ka na ng masasaktan. Kaya, prioritize yourself. And eto nga, kasi nga na-observe nyo dito. Parang ako lang. Na-observe nyo, as in, from my last video, as in, tumaba talaga ako. And, yun nga, no, napasuot ako sa mga bata ko, so may pustahan kami. So, yun naman, gagawin ko na naman para sa ibang tao. Pero, what I mean is, sa last ko na prioritize yourself. Seryoso yun, kasi, hindi ng dadi, walang tutulong sa'yo. Lahat ng tao pwede mangako sa'yo, lahat ng tao pwede i-credit anong nagawa mo, pero in the end of the day, ikaw lang ang makakatulong sa self mo. So, please take care of yourself. And syempre, always tayo mag-pray at magpasalamat kasi yun talaga. I hope may natutunan kayo sa ating vlog kasi kung saan na tayo napupunta. And to be honest, ang sakit na talaga ng paa ko. Kung pwede ko lang i-gano'n ang paa ko sa inyo, ipakita. Ang sakit na talaga. Tinitis ko na talaga ang paint na to para matapos lang ang vlog na to at makapag-upload. So bakit nga ba ako nag-vlog kahit once a year? Kasi gusto ko panoorin to ng ulit-ulit. Ano nga ba yung natutunan ko in my 20s? Ano ba yung kalakuan ng pinagdagawa ko? So, before pa tayo saan mapunta na naman, thank you for always watching my vlog. At kung may suggestion kayo, go lang. Kung gusto niyo mag-sponsor, go lang din. Okay, so hindi ko alam kung kailan mag-vlog na kasama ang patatawan ko. Alam niyo, actually, quick lang ha, kahit 20 minutes na ako nag-vlog. Quick lang talaga. Hindi ko kasi talaga pwedeng tanggalin si Patatawan. Kasi, okay, hindi ko pwedeng tanggalin si Patatawan kasi siya nag-isip ng vlog na to, ng vlog name na to. At siya ang dahilan kung bakit ako nag-start mag-vlog. So yun, siya yung isa sa mga dahilan. So, kaya hopefully makapag-vlog tayo kasama si Patatawan. Okay, so, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Always remember to smile, be happy, be positive, and see you in our next vlog. Bye-bye!